Maghapon na nanatiling walang malay ang dalagang si Roulette dahil na rin sa mataas na dosage ng tranquilizer na itinurok roon ni Rosalia. Si Lino naman ay pilit inaalis ang pangamba sa kanyang pamilya, lalo at lahat ng kasama niya sa bahay, pati mga bata, ay nasaksihan ang pagwawild ni Roulette na tila bigla na lang itong nasiraan ng bait. Kinahapunan, magkakasabay na silang kumain. Tahimik lang ang lahat, na tila natatakot magingay at magising si Roulette. Sabi naman ni Lino, "Relax lang kayo, mainit lang ang ulo noon kaya biglang nagwala ng ganun. Bukas, ayos na yun, makulit na iyon uli." Pero walang sumagot o kumontra sa sinabi niya. Maging ang mga bata ay tahimik lang din. Matapos makakain ay sabi ni Rosalia, "Mahal, doon ka na muna matulog sa kwarto ni na Mariposa. Babantayan ko si Roulette para siguradong walang mangyayaring masama at malalaman ko rin kung ano ang nangyari sa kanya kanina umaga, kung bakit siya nagkaganoon." "Okay, sige mahal, ikaw bahala," sagot ni Lino, tapos lumabas ng bahay at tinabihan si Gabriel na naroon naglalaro ng mga text at pugs habang tinitignan isa-isa ang mga karakter. Sabi ni Gabriel, "Papa, pwede po ba na doon ka sa kwarto namin ni Mama Mariposa matulog? Natatakot kasi ako eh. Baka biglang magising si Tita Roulette at magwala uli." Sabi naman ni Lino, "Alam mo anak, ikaw lang sa pamamahay na ito ang pwedeng matulog ng matiwasay, kahit pa may panganib sa paligid, dahil may gabay ka sa loob mo. Kahit tulog ka ay may bantay ka naman, at kusang kikilos ang katawan mo para lumaban kung sakaling may kalaban man sa malapit. Hindi naman yan natutulog si Apo Azul sa loob mo. Tahimik lang yan pero palagi ang gising." "Ganun po ba, Papa? E di para pala ako may guardian angel. Kasi sabi ni Lola Sally, lahat daw ng bata ay may guardian angel na nagbabantay." "Oo, parang guardian angel nga. Pero mas matindi pa siya roon dahil siya mismo ang lalaban gamit ang katawan mo kapag nalagay ka sa panganib. Kaya hindi mo kailangan matakot sa kahit kanino o kahit saang lugar ka naroon. At oo, doon ako matutulog sa kwarto niyo ni Mama mo." "Yehey! Salamat Papa ha. E paano po si Mami Rosalia?" "Doon siya matutulog sa kwarto na tinutulugan ngayon ni Tita Roulette para mabantayan niya pagkagising noon." "Oh, okay po," sagot pa ni Gabriel at muli nang nakatutok sa mga hawak niyang laruang text. Makalipas ang ilang oras na pagtambay sa labas, ay lumabas din ng bahay si Mariposa para puntahan ang anak. "Gabriel, anak, halika na. Uminom ka na ng gatas para makatulog ka na maya-maya kaunti." "Mama, sa atin daw po matutulog si Papa Lino." Napatingin naman si Mariposa kay Lino. "Talaga Lino? Baka naman napilitan ka lang dahil kay Gabriel." Sabi naman ni Lino, "Hindi, balak ko talaga na sa inyo makitulog dahil magbabantay si Rosalia kay Roulette buong magdamag. Kaya wala rin ako makakasama sa ibang kwarto." "Ah, ganun ba? Mabuti kung ganun. Oh, tara na anak, maggatas ka na sa kusina para mas maaga tayo makatulog ngayon. Magiging masarap pala ang tulog mo dahil makakatabi mo si Papa mo eh." "Opo, Mama," sagot pa ng bata at magkasabay nang tumayo sina Gabriel at Mariposa. "Lino, maiwan ka muna namin ha. Sumunod ka na lang sa kwarto." "Oo Mariposa, sige," sagot ni Lino at naglakad papunta sa unahan. Naroon kasi sina Mang Roland at Tingting, abala sa paglalagay ng bubong na pawid doon sa kamalig na kanilang ginagawa. Sabi naman ni Lino, "Ang galing ng pagkakalagay ah, maganda ang pagkakasalansan." Sabi naman ni Tingting, "Abay oo naman Kuya Lino, eksperto kaya ako rito."
Sabi naman ni Mang Roland, "Oo anak, tama si Tingting. Mukhang eksperto nga siya. Mas magaling pa siya magsalansan at magtahi kaysa sa akin eh. Kaso mukhang kulang ang binili kong pawid. Pawid na rin kasi ang gagamitin kong dingding para presko at matipid. Mag-o-order na lang ako uli bukas." Sabi naman ni Tingting, "Kuya Lino, kumusta na si Roulette? Hindi pa nagigising?" "Hindi pa, Ting. Imposibleng magising iyon ngayon dahil malakas na tranquilizer ang inilagay ni Rosalia. Pero baka mamayang madaling araw o bukas ay maaaring gumising na yon." "Eh sino ang magbabantay roon, Kuya Lino?" "Si Rosalia na lang daw." "Ah, okay. Sige pala, Ting. Tay, akyat na ako. Inaantok na ako eh." "Oo, sige anak. Sige Kuya Lino, magpahinga ka. Kailangan niya ng katawan mo. Lalo at marami kang sugat kanina umaga." Wika ni Tingting. Tapos tumango lang si Lino at pumasok na sa bahay. Pagkapasok niya sa loob ay wala na sina Gabriel sa kusina. Kaya umakyat na lang din siya at sumunod sa kwarto ng dalawa. Pagkapasok niya ay nakaredy na ang isa pang kama sa kalapit. Sabi ni Lino, "Tara anak, dito tayo sa kabilang kama. Tabi tayo para hindi maistorbo si Mama Mariposa mo sa kwentuhan natin." "Okay po, Papa." Wika ni Gabriel at agad lumipat dala ang kanyang kumot. "Papa, kwentuhan mo naman ako tungkol sa mga naging misyon mo noong nagsisimula ka palang maging babaylan." "Okay, sige anak." Sagot ni Lino at nagsimulang magkwento tungkol sa simula ng kanyang pagiging babaylan na nag-ugat dahil sa pagdukot ng mga aswang sa kanyang mga kaibigan sa isang fiestahan. Halos kalahating oras pa lang siyang nagkikwento nang magsalita si Mariposa. "Lino, bukas mo na ituloy ang kwento mo sa kanya. Tulog na yung listener mo oh." Itinaas ni Lino ang kanyang ulo at sinilip ang muka ni Gabriel. Nakita niyang nakapikit na ngayon at humihilik na rin ng mahina. "Hahaha, gustong magpakwento, tapos antok na pala." Wika ni Lino at dahan-dahang bumangon, saka lumipat sa kama ni Mariposa. Sabi naman ng dilag, "Oh, bakit ka lumipat rito?" Sabi naman ni Lino, "Para ikaw naman ang bigyan ko ng atensyon." "Talaga? Sige, gusto ko yan." Sagot ni Mariposa at tinanggap na ang alay ni Lino na atensyon para sa kanya. Noong makatapos ay natulog na sila ng sabay at magkayakap. Sa bahagi naman ni Rosalia, naglagay siya ng comforter sa ibaba ng kama at doon nahiga habang binabantayan niya si Roulette. Tapos dinala niya na rin roon ang laptop. Saka nanood siya ng series para may maging libangan siya sa balak niyang pagbabantay sa dalagang kaibigan ng magdamag. Sumapit ang 3:00 ng madaling araw. Nakarinig si Rosalia ng tunog ng paghikbi o iyong tahimik na umiiyak. Noong mapatingin siya kay Roulette ay nakita niyang gising na iyon at humihikbi. Dali-daling ibinaba ni Rosalia ang laptop na ipinatong niya sa dibdib. Saka siya tumayo. "Roulette, kumusta na ang pakaramdam mo?" Hindi iyon agad sumagot. Hinawakan ni Rosalia ang kamay noon dahil patuloy pa rin sa pag-iyak at medyo lumalakas na nga. Ilang saglit pa ay saka na nagsalita ang dilag. "Rosalia, patawarin niyo ako. Kumusta na si Lino? Hindi ko ba siya nasaktan ng sobra?" Sabi naman ni Rosalia, "Ayos lang si Lino. Ano ba kasi ang nangyari sa'yo? Parang hindi na ikaw ang Roulette na kakilala namin eh. May nang-hypnotismo ba sa'yo? O may nagturok sa'yo ng masamang serum?" Umiling-iling si Roulette. "Eh ano pa lang nangyari sa'yo?" Muling tanong ni Rosalia. Huminga ng malalim si Roulette bago muling nagsalita. "Hindi ko maipaliwanag, Rosalia, ang nangyari eh. Nagising kasi ako dahil sa tunog ng pagbabanggaan ng mga itak niyo ni Lino.
noong nag-i-sparring kayo. Tapos bigla akong napabangon. Para akong kinakabahan pero hindi ako natatakot. Noong makita ko kayo ni Lino na parehong may hawak na itak, ay para akong ibinalik sa nakaraan kong buhay. Uminit ang dugo ko at hindi ko na makontrol ang galit. Tapos gusto ko nang pumatay. Tapos parang nag-blackout na ang isipan ko. Ang tanging purpose ko na lang ay patayin si Lino. Halos katulad ng paglalakbay sa panaginip ang pakiramdam ko. Pero alam ko rin naman na nasa realidad ako. Akala ko talaga wala na sa pagkatao ko ang kadiliman na aking nakasanayan dati. Pero mali pala ako. Parang natulog lang ang pagkataong iyon. Rosalia, hindi na ako pwedeng manatili sa pamamahay na ito. Alam kong katatakutan na ako ng lahat, lalo na ng mga bata. Rosalia, hayaan mo akong umalis. Pero hindi ibig sabihin na mawawala na ako ng tuluyan sa inyo. Magmumonitor pa rin ako paminsan-minsan sa sitwasyon nyo at baka muli nyo akong kailanganin. Rosalia, patawarin nyo ako ni Lino. Sabi naman ni Rosalia. Paano ang panghahunting namin sa mga natitirang miyembro ng Black Triangle kung aalis ka? Magagawa nyo naman yun, Rosalia, ng kayo lang. Tapos ko nang mahanap ang lokasyon nilang lahat. Pati na si Augustus Mori. Iiwanan ko sa iyo ang tablet at laptop ko. Tapos yung maliit na booklet, nariyan ang listahan ng mga natitirang kasapi ng Black Triangle. Nariyan din ang mga address ng location, pati na coordinates. Nakatutok rin sa kanila ang satellite cameras. Kaya madali mong madodouble check kung naroon pa ba sila o wala na. Sige na, Rosalia, tulungan mo ako makaalis rito. Hindi ko kayang harapin bukas ang mga taong narito, lalo na si Lino. Ganon din ang nanay at tatay niya, na inasikaso at inalagaan ako ng maayos, kahit nasaan man tayo naroon. Sabi naman ni Rosalia, paano yan? Tinurukan kita ng tranquilizer kaya ka nanghihina ngayon. Madali lang ito, Rosalia. Kunin mo yung morphine sa bag ko. Pagkasabi noon ni Roulette ay kinuha naman agad iyon ni Rosalia. At may nakita siyang pen-type injector. Tapos iniabot niya iyon kay Roulette. Agad naman iyong itinarak ni Roulette sa kanyang tagiliran at biglang napabangon. Saan ka na niyan pupunta, Roulette? Nag-aalalang tanong ni Rosalia. Sabi naman ng dilag, kahit saan muna, basta malayo sa inyo, para hindi ko kayo magawang saktan at hindi niyo ako katakutan. Dali-daling nag-impake ang dalagang si Roulette. At noong mailagay niya na ang mga gamit sa bag, ay niyakap noon ng mahigpit si Rosalia habang umiiyak. Maging si Rosalia ay hindi na rin napigilan pa ang pagtulo ng luha. Noong kumalas sila sa yakap ng isa't isa, ay inihatid na ni Rosalia si Roulette sa may gate at hinayaang umalis ang kaibigan. Matapos makaalis ni Roulette ay bumalik na si Rosalia sa kwarto at sinubukang matulog. Kinabukasan, maaga rin na gumising si Rosalia. Medyo nahirapan siyang makatulog, kaya parang nakaidlip lang siya ng isang oras at hindi na dinalaw pang muli ng antok. Kaya bumaba na lang siya at nagkape. Doon na siya tumambay sa may terrace sa labas. Noong magising si Lino ng 6:30 AM, ay agad na rin siyang lumabas ng silid at pumunta sa silid nila ni Rosalia para kumustahin ang kalagayan ni Roulette. Pero wala na siyang naabutan roon. Kaya dali-dali na lang siyang bumaba at nakita niya si Rosalia na tahimik lang na nakaupo sa may sofa sa may terrace. Tulala ito habang nakatanaw sa malayo. Nilapitan iyon ni Lino. Rosalia, ano nangyari? Nasaan na si Roulette? Wala na siya, Lino. Umalis na siya kaninang madaling araw pa. Ha? Paano siya nakaalis? Eh di ba tinurukan mo yun kahapon ng tranquilizer? Oo, Lino. Pero may nakatago siyang mixture ng adrenaline at morphine. Kaya nakatayo na siya agad at nakapaglakad. Nagpaalam naman siya ng maayos at humihingi ng tawad sa nagawa niya.
Akala niya raw ay nakalimutan niya na ang karahasan sa kanyang nakaraan. Pero hindi pa rin pala. At na-trigger iyon ng mga tunog ng itak natin nung nag-sparring tayo. Ah, ganun ba? Paano ang paghahanap sa mga natitirang kasapi ng Black Triangle? Wala nang problema roon, Lino. Nakita niya na silang lahat. May address at coordinates na rin siya. Iniwan niya sa akin ang tablet at laptop niya para madali nating mahanap ang lugar na pinagtataguan ng mga huling miyembro. Ah, ganun ba? Mabuti naman at iniwan niya pala. Tara, magkape muna tayo. Hindi na, Lino. Katatapos ko lang magkape. Okay, sige. Hintayin mo ako rito at magtitimpla ako ng kape ko. Wika ni Lino at iniwan saglit si Rosalia. Pagkabalik ni Lino ay may dala na siyang kape. Ano? Sugod na tayo mamayang hapon sa kasunod na kalaban? Oo, sige. Malinaw naman lahat ng notes ni Roulette. Mabuti nga at nakumpleto niya talaga bago siya nasiraan ng bait. Oo, sige mahal. Bumalik ka na muna sa kwarto para matulog. Halatang kulang ka pa sa tulog oh. Mapula pa nga ang mata mo. Hayaan mo, susundan kita roon. Hihilutin kita kaunti para makatulog ka. Tumango lang si Rosalia kahit bakas pa rin ang kalungkutan sa mukha. Tapos umakyat na ng silid. Si Lino naman ay saglit pang naupo sa terrace habang nagkakape. Ilang saglit pa ay bumaba na rin sina Aling Sally at Mang Roland. Sabi ni Aling Sally, "Anak, kumusta si Roulette?" "Ayos na po siya, Nay. Nagising na raw ng madaling araw," sabi ni Rosalia. "Umalis na rin. Humihingi rin daw ng tawad sa nagawa niya kahapon. Mukhang bumalik lang talaga ang pagiging war freak at killing machine niya. Alam niyo, Nay, ang sitwasyon ng mga sundalong galing sa gera. Pagka-uwi ay parang uhaw pa rin sa laban. Ganun yung kay Roulette. Pilit nila pinaglalabanan dahil alam niya naman na ligtas siya rito. Pero kahapon, noong magising siya sa tunog ng itak namin ni Rosalia habang nag-i-sparring kami, ay tila muling nagising ang lumang Roulette. Nasabik sa laban at uhaw sa dugo. Kaya siya mismo ang nag-decide na umalis na lang dahil hindi raw kayo ligtas habang narito siya. Kaya pinayagan na lang din ni Rosalia na umalis." Paano niya nagawang makaalis, anak? Di ba tinurukan niyo siya kahapon ng mataas na dosage ng tranquilizer? Nay, isang assassin si Roulette. Sinanay siya na magkaroon ng solusyon sa halos lahat ng problema. Kaya may baon rin pala siyang adrenaline at morphine shots. Kaya nakabawi agad ng lakas. Iyon ang madalas ginagamit ng mga sundalo kapag nasa laban at may tama na ng bala at nanghihina na. Nagtuturok sila ng ganoon para muling lumakas at magising ang buong diwa. Grabe naman pala, anak, no? Parang kalibel pala ng mga elite na sundalo kung mag-isip yung si Roulette. Kung tutuusin, Nay, ay mahigit pa nga. Ilang military camp na ba ang pinasok niya nang hindi siya pinaghihinalaan? Kahit iyon na lang sa Vinictican City. Walang kaalam-alam na hindi talaga siya kakampi nila. Tahimik lang siya nagtatrabaho sa loob ng kampo at hindi nila alam ang tunay na pagkatao niya. Hayaan niyo na yun, Nay. Wala na kayong dapat ipag-alala kay Roulette. Siguradong nasa malayo na yun. At kahit pa nagkaganoon siya, hindi naman natin maitatanggi na naging mabuti siya sa atin sa matagal na panahon. Para nga lang siyang spoiled na kapatid eh. Gagawin ang gusto. Magkakape, magmemerienda at kakain ng kung ano-ano. Tapos hindi naguhugas ng pinagkainan. Tapos magpupuyat pa sa gabi para manood ng series ng buong magdamag. Diba? Pinilit niya rin naman maging normal. Idagdag pa na malaki ang utang na loob natin sa kanya. Maraming beses na kami iniligtas ni Rosalia. At kayo rin nung nasa Vinictican City. Kaya hindi pwedeng magalit na lang tayo ng ganun-ganun sa kanya. Dahil inatake lang siya ng mental crisis. Alam natin na hindi niya yun sinasadya. Iyak nga raw ng iyak sabi ni Rosalia bago umalis. Dahil sobrang nagsisisi siya sa inasal niya kahapon. Pero at least isa ang malinaw. Walang nagpaalis sa kanya kusa siyang umalis. Sabi naman ni Aling Sally, "Kung hindi ba siya umalis, anak, anong solusyon mo sa kanya?"
E di, ikukuha ko po siya ng hiwalay na bahay at doon siya titira. Madaling makakuha ng matitirang bahay kina Mayor. Kaya pwede sana roon si Rolet sa sulong bahay. At pwede ring ibigay ko siya kay Joaquin para may makasama si Joaquin sa laban sa panghahanting niya sa mga aswang. Malaking pakinabang roon si Rolet. Pero dahil desisyon niya na umalis, edi irespeto na lang din natin. Sa bagay, tama ka anak. Nakakalungkot lang din na nabawasan tayo ng isa. Habang tumatagal kasi ay kumukonti tayo. Ayos lang yun ay, ang mahalaga, nababawasan tayo nang walang namamatay. Si Lolo ay masaya naman sa buhay niya sa San Sebastian. Ganun din sina Ninong at Ninang, pati na si Julie. Kaya okay lang sa akin, basta wag lang tayong mamamatayan. Sa bagay, tama ka uli dyan anak. Sige pala anak, magluluto muna ako ng pang-almusal natin. Sabi naman ni Mang Roland. Ako naman ay aalis muna. Mag-o-order ako ng pawid para sa kulang na pambubong sa kamalig. Roland, bumili ka na rin ng pandesal at butter ha? Gusto iyon ni Gabriel. Oo Sally, sige. Magdala ka ng susi mo pagkalabas para hindi ka na magsisigaw sa gate. Oo, may dala ako. Wika ni Mang Roland saka na umalis. Nay, akyat po muna ako sa kwarto namin. Nahihirapan makatulog si Rosalia dahil nalulungkot siya sa pag-alis ni Rolet. Naabutan ko nga rito sa baba, mapula na ang mata habang nagkakape. Wala pa raw siyang tulog na maayos Kaya tatabihan ko muna saglit para makatulog ng mahimbing. Sige anak, bumaba ka na lang kapag tulog na siya para makapag-almusal ka na rin. Opo nay, sige. Sagot pa ni Lino at umakyat na sa kwarto nila ni Rosalia. Pagkarating niya roon ay gising pa rin si Rosalia. Kaya humiga na siya sa tabi noon at niyakap ang dilag habang nilalambing. Hanggang sa pareho silang mag-init at nagpa siyang gawin ang pagpaparamdam ng pagmamahal sa isa't isa. Noong makatapos ay humihikab na si Rosalia. Mahal, salamat sa atensyon ha. Pwede ka nang bumaba. Sobrang antok na ako. Matutulog na ako ng tuloy-tuloy hanggang tanghali. Huwag mo na lang din akong gisingin na mamayang tanghali. Huwag tanghalian na lang kayo. Babangon na lang ako kapag sapat na ang pahinga ko. Okay, sige. Sagot ni Lino, sabay halik sa noo ng dilag. Tapos bumaba na. Dumiretso na rin muna siya sa banyo para maligo, saka tumambay sa baba. Ilang saglit pa ay naroon na rin sina Mariposa at Gabriel. Nangumusta rin si Mariposa tungkol kay Rolet. Kaya ipinaliwanag na rin iyon ni Lino. Tamang-tama at naroon na rin si Tingting, kaya kinumpleto niya na ang pagpapaliwanag. Noong matapos si Lino magpaliwanag ay sabi ni Tingting, kailan tayo sasalakay sa mga kasunod na kalaban? Sabi naman ni Lino, mamayang hapon pagkagising ni Rosalia. Wala pang tulog yun kaya hayaan muna natin na bumawi ng tulog. Malapit na lang din naman tayo sa target. Nasa Santa Pilar lang yun. Okay, sige. Tutulungan ko na lang din muna si Mang Roland sa kulungan niya para matapos na. Sobrang excited na siya na mag-alaga ng maraming manok Oo, Ting. Pangarap niya talaga magka-poultry kahit noong nasa high school pa lang ako. Kaso wala naman kaming pangpuhunan, kaya hindi makapag-alaga ng maraming manok. Pero ngayon na may pera na, pwedeng-pwede niya na iyon gawin. Lalo ito at malawak ang bakura natin. Balak ko nga rin na ipagtanong-tanong kung sino ang may-ari ng lupain sa likuran natin. O kahit dito sa magkabilang gilid, malawak pa rito bago makarating sa kalsada sa kabila. Kung mabibili natin ito, edi mas lalo lang mapapalaki ang sakop ng bakura natin. Oo, magandang ideya yan Kuya Lino. Ilang saglit pa ng kanilang pagkikwentuhan ay tinawag na sila ni Aling Sally. Dahil nagluto ito ng ginataang malagkit na bigas na may halong sinangag na munggo. May halo rin iyon na hinog na langka, kaya masarap at mabango talaga. Kaya agad nang nagsitayo sina Lino at Tingting para mag-almusal muna bago simulan ang mga aktibidad para sa umagang iyon.
Sumapit ang katanghalian. Sabi ni Aling Sally, "Anak, si Rosalia ba? Hindi mo tatawagin para makapagtanghalian na?" "Hindi na po muna, Nay. Ang sabi niya, kukumplituhin niya ang tulog niya. Bababa na lang daw siya kapag kumpleto na siya sa pahinga." "Ah, ganun ba? Sa bagay, marami naman itong ulam natin na tinolang manok. Baka pwede pa nga ito hanggang hapunan. Dadagdagan ko na lang ng kaunting piniritong manok para hindi kulangin mamayang gabi." "Okay po, Nay." Pagsapit nga ng 2:00 ng hapon, ay bumaba na si Rosalia. Sabi naman ni Lino, "Mahal, kumain ka na." "Oo, sige. Pero maliligo muna pala ako bago kumain. Para pagkapahinga ng 1 oras, ay pwede na tayong umalis. Papunta ng Santa Pilar." "Okay, sige. Ikaw bahala." Sabi naman ni Tingting, "Iidlip muna ako, Kuya Lino, saglit." "Okay, sige. Mga 2 oras pa naman bago tayo umalis." "Basta, Kuya Lino, kapag napahaba ang tulog ko, gisingin mo na lang ako, ha." Wika ni Tingting at pumasok na sa kwarto sa ibaba at doon na natulog. Pagsapit ng 3:30 ng hapon, ay handa na silang tatlo para umalis. Nagpaalam na si Lino kay Aling Sally at sa mga kasama na aalis na. Si Mang Roland naman ang nagbukas ng gate para mailabas ang sasakyan. Saka na tumulak ang grupo ni Lino papunta ng Santa Pilar. Makalipas lang ang mahigit 1 oras na biyahe ay naroon na sila sa dulong bahagi ng isang barangay na nasasakop ng Santa Pilar. Huminto sila sa tapat ng isang martial arts gym. Dahil sa tinted naman ang sasakyan, kaya hindi sila nakikita sa loob. Sabi ni Tingting, "Naku, ang laki ng gym nila, Kuya Lino. At mukhang maraming estudyante. Ang daming dumarating eh. Pag nagkataon, mga karatista pa lang makakalaban natin." Sabi naman ni Rosalia, "Hayaan nyo, papasok ako. Mag-i-inquire lang ako kung magkano ang monthly para makita ko rin ang mga tao sa loob." "Okay, sige, mag-iingat ka, ha. Lumabas ka kaagad kung sa tingin mo delikado." "Oo naman." Wika pa ni Rosalia at naglagay ng isang tear gas at isang granada sa loob ng sling bag niya. Naka-fitted black cargo pants naman siya, tapos medyo maluwag ang t-shirt na may black and white stripes. Tapos meron siyang katamtamang laki ng sling bag na hindi mahahalata kung may ilalagay man na ilang pirasong granada at baril sa loob. Pumasok na nga si Rosalia sa loob ng martial arts gym. Nakita niyang nakatingin na agad sa kanya ang lahat ng naroon, kaya tumuloy na siya hanggang sa counter. Isang lalaking walang pang itaas ng damit ang naroon, pero nakakarate pants. Iyong kulay itim na medyo maluwag at may belt din na itim. Sabi ni Rosalia, "Hi kuya, good afternoon. Mag-i-inquire lang sana ako. Ano bang klaseng mga martial arts ang offer niyo rito?" Sabi naman noong lalaki na seryoso ang mukha, "Meron kaming MMA, jiu-jitsu, kickboxing. Pero sa tingin ko, hindi yun ang hinahanap mo rito." "Boss Agnos, ito na ba yung sinasabi mong dalagang si Roulette? Yung assassin na pupunta rito?" Napatingin naman kaagad ang isang lalaking nakapurong itim na nagtuturo ng karate doon sa may gitna. "Hindi yan si Roulette, pero sigurado akong kasama niya yan dahil ilang araw na sila nagmamasid sa location natin." Sabi naman ni Rosalia sa isip niya, "Naku, lagot na. Alam nila na darating kami." Sabay labas niya ng isang granada at iyong tear gas. Doon niya lang inihagis ang tear gas malapit sa may pintuan. Tapos sa may bandang gitna naman ang granada. Nagawa pa siyang atakihin ng 3 lalaking naroon sa may pintuan. Pero nabunot niya na kaagad ang kanyang baril at pinagbabaril ang mga iyon sa binti. Kaya noong bibitaw sana ng sipa ay hindi na naituloy at bigla na lang nagsibagsak. Hindi niya pinuruhan dahil hindi siya sigurado kung sino sa mga iyon ang aswang at mga tao lang. Pagkarinig naman ni Lino sa pagsabog sa loob, ay agad lumabas si Lino.
Samantalang si Tingting ay kinuha ang isang itak at isang punyal bago lumabas. Noong mapalingon sila sa unahan kung saan sila pumasok, ay biglang isinara ang dalawang magkaharap na malalaking gate na humarang sa buong kalsada. Pagkalingon naman nila sa kabilang bahagi ay dead end na iyon. Sabi naman noong mga nagsara ng gate sa kalsada, "Wala na kayong lalabasan at dito na kayo mamamatay." Sabi naman ni Tingting, "Mga lokong ito ah. Akala ba nila pumunta tayo rito para tumakas lang din? Hoy, mga unggoy! Tama lang na isinara nyo yan dahil wala rin talaga kaming balak na umalis rito hanggat hindi namin kayo nauubos." Mga komedyante pala ang mga dayo pare oh. Magaling magpatawa. Yun nga lang, hindi marunong magbilang. Nagpapatawa lang talaga. Sabi naman ni Tingting, "Mga loko talaga ang mga ito. Talagang ginagalit ako." Sabi naman ni Lino, "Relax ka lang Tingting. Inaasar ka nila para mawala ka sa focus sa laban. Huwag mong patulan at huwag kang susugod mag-isa para hindi ka mapagtulungan. Hintayin mo si Rosalia." Ilang saglit pa ay nakalabas na ng gusali si Rosalia at lumapit kina Lino. "Lino, alam nilang darating tayo. Pero si Roulette ang inaasahan nilang kasama natin." Ilang saglit pa ay isa-isa nang nagsilabasan ang mga tao sa loob. Nagtanggal sila ng damit at nagsiangil. Saka na nagkaroon ng balahibo ang buong katawan at mukha. Sabi naman ni Lino, "Mukhang alam na natin ang sagot sa tanong natin. Kung lahat ba sila rito ay mga aswang?" Nagsalita naman yung lalaking namumuno roon. "Magandang araw sa inyong kamatayan. Ako si Agnus, ang maghahatid sa inyo sa kabilang buhay. Hindi ko nakikita si Roulette. Hulaan ko, tinraidor na kayo, katulad ng pagtraidor niya sa organisasyon namin. Hindi niya sinabi na makukorner kayo rito, no? Kawawang mga nilalang. Ang buong barangay na ito ay pinamumugaran ng mga tauhan ko, na lahat mga aswang. Kaya wala kayong magiging kawala." Sabi naman ni Lino, "Huwag kayong mag-alala pare, wala rin naman kaming balak tumakas." "Ikaw, anong pangalan mo? Baka gusto mong maging sibilisado at magpakilala muna bago natin simulan ang kasiyahan." Sabi naman ni Lino, "Ay di sige, ako si Lino, isang babaylan na taga-supil lang mga makukulit na aswang katulad nyo. Ito naman ang kasintahan ko at best friend ko." Sabi naman ni Agnus, "Nako, magandang adhikain niyang ginagawa mo. Panunupil ng mga aswang. Kung paisa-isa o padala-dalawa ay ayos lang. Kaso, mali kayo ng pinasok. Teritoryo ko ito. Kaya wala nang makakalabas na buhay kapag nakapasok rito." Sabi naman ni Lino, "Tama na yung speech mo. Tutal, nakaanyong aswang na rin naman kayo. E di simulan na natin ang laban habang maaga pa. Sayang ang natitirang liwanag eh." Wika ni Lino sabay lapit na sa karatistang si Agnus. Si Agnus naman ay mabilis nag-iskrima na pangkaratista at sinalubong rin si Lino. Pagkalapit nila sa isa't isa, ay umuulan agad ng sipa mula kay Agnus. Napakabilis ng sipa noon. Sipa sa tagiliran, sipa sa sikmura at sipa sa mukha. Pero walang kumukonekta. Lahat nasasalag ni Lino. Mas lalo pang nanggigil ang pinuno ng mga aswang dahil hindi siya makapuntos kay Lino dahil nasasalag iyon lahat. Noong muli yung sumugod ay ibang kombinasyon naman ang ginamit. Roundhouse kick, side kick at swipe sa mga binti ni Lino. Pero sinabayan iyon ni Lino ng turning back kick na kumonekta sa panga ni Agnus at napasubsob sa lupa ang karatistang aswang. May lalaking sumigaw sa itaas at naghagis ng katana papunta kay Agnus. Napangiti si Agnus sabay sabing, "Tignan natin kung mailagan mo pa ito. Pero binabati kita ha. May alam ka sa hantuhan combat at talagang may galing. Pero hindi na magtatagal yung galing mo."
Noong ilabas ni Agnus ang katana mula sa kaluban, ay umuusok iyon ng kulay itim. Napangiti naman si Lino sabay sabing, "Sandata uli galing sa Astra? Ayos yan ah, 2 birds in 1 stone." Sabi naman ni Agnus, "Ha? Anong ibig mong sabihin?" "Ganito kasi yan, Agnus. Hindi lang ang paglipol sa tauhan ng Black Triangle ang misyon namin, kundi ang pagsira na rin sa lahat ng mahiwagang sandata na galing sa Astra." Sabi naman ni Agnus, "Good luck sa misyon mo! Dahil mamamatay ka na lang, ay hindi mo pa ito makukuha. Wala kang ideya kung gaano kalakas ang sandatang ito." Wika noon sabay talon ng mataas. At itinagpas ang katana mula sa kanang itaas, papunta sa ulo ni Lino. Pero mabilis may lumabas na espadang kidlat sa kanang kamay ni Lino at nasangga iyon. Itinutok rin ni Lino ang kanyang kaliwang kamay kay Agnus at nagpakawala ng tigalpo. Tumalsik sa malayo ang aswang at nakatihaya ng bumagsak. Agad namang tinulungan ng ibang mga tauhan. "Boss, kami muna! Magpahinga ka!" Wika noong mga tauhan at 10 mga aswang ang sumalakay ng sabay-sabay kay Lino. Pero nagbago ng anyo ang espada ni Lino. Naging mahabang latigo at ipinaikot-ikot niya iyon sa paligid niya sa pagwawasiwas. At lahat ng tamaan noon ay napuputol ang katawan bago naging nagbabagang uling at naging abo. Nanlaki ang mga mata ni Agnus sabay sabing, "Sino ka? Paano mo nagawa ang mga bagay na iyan?" Sabi naman ni Lino, "Wala ba kayong memorandum sa organisasyon nyo? Nagtataka lang kasi ako, bakit hindi mo ako kilala? Ako ang tumapos sa krisis sa Biniktikan City. Ako rin ang tumapos kay Damian, kay Orius, Reganor at marami pang ibang opisyalis ng Black Triangle. Hindi ko na lang matandaan ang mga pangalan ng iba. Kaya nagtataka talaga ako kung bakit hindi ka pamilyar sa pangalan ko. Pero sa bagay, hindi mo na kailangan alamin kung mamamatay ka na rin naman." Sabi naman ni Agnus, "Huwag kang masyadong mayabang! Hindi pa tayo tapos!" Sigaw noon at muli nang sumalakay kay Lino. Muling ibinalik ni Lino ang sandata sa anyong espada at pinagsasalag ang atake ni Agnus. Ilang saglit pa ay umatras si Agnus at may inilabas sa bulsa na kulay itim na Jolene. Inilagay iyon sa bibig at nilunok. Sabi naman ni Lino, "Pare, parang may kulang. Kailangan mong isigaw ang salitang Darna para umepekto ang kapangyarihan ng itim na bato." Tumingin lang na masama sa kanya si Agnus at naging purong itim ang mga mata. Tapos namimilipit na sa sakit. Napasabi na lang si Lino, "Ayun na, hindi na tunawan. Bakit kasi walang panulak na tubig eh? Hayop, bumara pa yata sa lalamunan ang bato niya. Yan kasi, lunok ng lunok, walang practice." Wika pa ni Lino. Noong matapos sa pamimilipit ang lalaki ay nagulat si Lino dahil nahati iyon sa 3. Tapos naging 3 magkakamuka. Triplets pala." Muling wika ni Lino na nakatayo lang sa tapat ng lalaki at inaabangan ang pagbabago noon. Sabi naman ni Tingting, "Seryosohin mo ang laban, Kuya Lino? Kung ano-ano pinagsasabi mo eh. Pati ako nawawala sa konsentrasyon dahil panay ang pagpapatawa mo." Sabi naman ni Lino, "Hindi ako nagpapatawa no. Itong unggoy na ito kasi, panay ang pagpapatawa. Sinasabi ko lang kung ano pinaggagawa niya. Ewan ko sa'yo, Kuya Lino. Bilisan mo dyan, marami pa sila rito." Wika ni Tingting, na patuloy na nakikipaglaban ng mano-mano sa mga pangkaraniwang aswang na tauhan ni Agnus. Nagulat si Lino dahil magkakasabay na tumakbo ang 3 nilalang na pare-parehong Agnus ang mukha at pinaikutan si Lino. At habang tumatakbo sila ay nagiging marami na. Nasa 9 na imahe na ni Agnus ang naroon. Sabi naman ni Lino, "After image technique, maganda yan. Tuloy nyo lang." Pagkasabi noon ay hindi na namalayan ni Lino kung saan nanggagaling ang humihiwang katana sa katawan niya. Pinaiksi niya ang espadang kidlat.
para mas mabilis niyang maisasalag sa makikita niyang atake. Pero 3 hanggang 5 atake ang nagaganap, kaya hanggang 2 o 3 lang ang nasasalag niya. Yung iba ay humihiwa talaga sa kanyang balat. Hanggang sa makita niyang nasa lupa na si Rosalia at pinagtutulungan ng 5 mga aswang. "Lintik, kailangan ko na itong madaliin. Tama na nga ang laro," wika pa ni Lino at kumumpas na siya paitaas. At muli niya namang ikinumpas ang kamay paibaba sa pwesto niya. "Ting-ting! Rosalia! Cover kayo!" Pagkasabi lang noon ni Lino, ay agad nang sumunod ang maliliit na guhit ng kidlat paibaba na tumama sa kinaroroonan niya. Si Rosalia naman ay agad hinila ang 2 aswang papalapit sa kanya para makuberan ang ibabaw niya at hindi siya tamaan ng kidlat. Ganon din ang ginawa ni Ting-ting. Yumakap din sa 2 aswang mula sa likuran. Dahil sa dami ng maliliit na kidlat, kaya nasapul ang 9 na imahe ni Agnus at nahinto sa pagtakbo. 3 lang ang natira na kumikisay sa lupa at unti-unting nagiging abo. Dinampot ni Lino ang espadang katana na kulay itim, sabay sabing, "Miguel, ikaw nang bahala rito." Tapos pumikit si Lino. Ang gabay niyang anghel naman ang sumapi sa kanya o gumamit ng kanyang katawan. Tapos nagliwanag ng puti ang mga mata ni Lino, pati na ang kamay na may hawak noong espada. At kusang natunaw ang espada at naging buhangin na lang noong bumagsak sa lupa. Tapos muling pumikit ang mata ni Lino at noong magmulat ay wala ng liwanag. Si Lino na uli ang may kontrol ng katawan niya. Pansamantala po muna natin puputulin dito itong ating kwento. Magsama-sama tayong muli sa part 328. Mag-iingat po kayo palagi at hanggang sa muli.